Counter-objection? May Hindi. counter-objection ba? Objection moderator kasi sabi niya, ulit na tinanong ko sa kanya kung ang ibig sabihin ng literal ay tunay. Sabi niya tunay naman eh. Ibig sabihin mula sa pagiging tao, naging bato na. Okay, gagamitin mo ba yung roll number 3, Bro Jordex? Yes, moderator. Salamat. So magro-rolling na ako, no? So gagamitin ni Bro Jordex yung Bro Jordex yung roll number 3. So proceed na tayo sa next question. Bro, pakiayos yung time, bro. Na bumalik yan kanina sa pakiayos. Okay. Yung Okay, minuto tanong. kanina, bro, yung bumalik kasi napindot ko. Anong time yon? Kumbaga nasa na tayo ngayon, nasa 3, kung hindi ako nagkakamali, 3:30. 3:30 na ilagay mo dyan. Kasi bumalik. Ibalik mo muna sa 3:30. Doon na tayo sa 3:30. 3:30 muna. Saglit lang ha, mga 3:30. Okay? Tanong. Okay, next na. Okay, nabanggit mo si Pedro ay may hawak ng susi ng langit. Okay, ano ba yung hawak niyang susi? Literal na susi o spiritual na susi? Okay na. Okay. Both spiritual and Categorical. physical. Objection, moderator. Categorical. Okay. Parang objection mo, bro, Chris? Ang tanong ko po isang categorical, kung yung susing hawak ni Pedro ay literal na susi o spiritual na susi. Counter objection? May counter objection ba? Yes, moderator. Yes. May counter objection ako. Kasi yung tinatawag nating literal na susi o spiritual na susi, wala naman akong nilatag na ganun, moderator. Objection, moderator, pero may nilatag siyang susi. Ito, bro. Magro-rolling na ako. Yung roll natin kaya, isang objection lang. So magro-rolling na ako. Gagamitin mo ba ang roll number 3, bro, Jordex? Yes, moderator. Oo. Gagamitin ko. Okay. So, bro, Crisis God, dahil ginamit niya ang roll number 3. So, proceed na tayo. Next question, bro. Yun ang pasya ko. Okay. Next question. Next question. Yung iglesia ba, ang sabi dito, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Yung bang katawan ni Kristo ay literal na katawan o spiritual na katawan ang tinutukoy dito? Ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Ang iglesia bang ito literal na katawan o spiritual na katawan? Objection, moderator. Anong talata yung tinanong niya? Okay. So, Crisis God, tinatanong ng negative kung ano daw talata ang tinatanong mo. Pakilinaw mo yung wala po ang tanong, bro. talagang tinatanong. Wala po. Ang sabi na tinalaki niya kasi kanina na yung iglesia, yung mga tao. So ganito, no? Yung So, simbahan, rolling ko. yung grupo, yung church ang tinatanong niya, yung church. Sige, ito na yung rolling ko, no, yung pasya ko. So yung pasya ko, pakiayos yung tanong mo. Ulitin mo yung pagtatanong at lagyan mo ng talata, bro. Okay. Doon lang tayo sa mag-stick sa latag, ha. Okay. Ito po ay base sa sinabi niya na yung iglesia ay yung simbahan. Na physical na tinutukoy niya. Kaya ang tanong ko sa kanya, nang sinabi ba ni Kristo ng iglesia ay ang katawan niya dito sa lupa, yung bang katawan dito sa lupa ay tumutukoy sa physical na katawan ni Kristo o tumutukoy sa isang spiritual na katawan ni Kristo? Sige, sagutin ko, moderator. Yes, tumutukoy yan sa physical at spiritual na katawan ni Kristo kasi uulitin ko ang sagot ko from heavens to earth. Okay. Next question. Categorical, Brad Jordex, yung tanong ko. Namili na ko, bro. Ulitin ko na lang tanong yung bang ibig sabihin ng ang iglesia ay ang kanyang katawan, tumutukoy ito sa physical na katawan ni Kristo or ito'y tumutukoy sa isang spiritual na katawan ni Kristo, categorical? Sige. Tumutukoy ito sa physical na katawan ng ating Panginoon. Next question.
Okay. Kung ang iglesia ay ang physical na katawan ni Kristo, ibig sabihin nakikita ng literal yung katawan ni Kristo. Yes or no? Yes or no? Yes, nasa loob ng iglesia namin tuwing nagmimisa kami, ang katawan at dugo ni Kristo na inaalay sa aming santos na misa. Next Okay. question, please. Sabi mo, nakikita ang literal na katawan ni Kristo sa loob ng inyong iglesia. Ibig bang sabihin nito sa lahat ng simbahan nyo, maraming katawan si Kristong nakikita? Yes or no? Yes, maraming siyang katawan na nakis namin is a literal body and blood of Christ. So maraming nakikitang katawan at dugo ni Kristo tuwing nagmimisa ang lahat ng Katoliko na simbahan. Next question. Kung ito ay literal na nakikita, ano ang itsura ng katawan ni Kristo? Mataba, payat, o balingkinitan? Objection moderator, out of topic na kami Objection, kasi bro. napunta na kami sa katawan ni Kristo. Objection moderator, sinusundan ko lang yung sagot niya. Sumasagot lang ako, moderator. Next rolling question. ko. So ito na yung rolling ko. Gagamitin mo ba, bro Jordex, ang rule number 3? Yung rule number 3, bro, kasi out of topic na eh. Okay, ito yung pasya ko, no? So, proceed na tayo sa next question mo, bro Price. Sige, magtanong ka ulit. Ginamit mo yung 1:1:29 na sinasabi mo na si Kristo ang kordero ng Diyos. Si Kristo ba ay literal na tupa? Yes or no? Batay sa talata, yan yung nakalagay. So, yes. Ibig sabihin pala, kung yun ay literal na yes ang sagot mo, ibig sabihin, literal na naging tupa siya. Tama ba o mali? Batay sa sagot mo, batay sa tanong mo, fallacy. Moderator, fallacy, moderator. Objection moderator, hindi ko sinasabi kung fallacy. Ang akin ang sagutin yung tanong. Roll number 3, moderator, fallacy. Batay sa tanong mo. Okay. So, magro-rolling na ako, no? So, ginamit ka agad ni Bro Jordex ang roll number 3. So, Bro Christ is God, proceed na po tayo sa ibang question. Baguhin mo yung tanong mo. Okay, magtanong ka na. Okay. Yung bang ulo ni Kristo, binanggit mo na si Kristo ang ulo ng iglesia, tama po ba? Ngayon, yung bang ulong yun, nakikita ba yun o sa iglesia o hindi nakikita? Kategorika. Objection moderator, hindi. Anong counter objection mo, Bro Christ is God? Okay, wala naman po. Okay. So, kung wala ka ng objection, ginamit ni Bro Jordex, tama ba ang roll number 3? Nag-object lang ako, moderator, kasi hindi ko nilatag yung Efeso. Okay, mag-stick lang tayo sa kung ano yung latag nung negative, doon lang po tayo magtatanong. So, pakibago nung tanong mo, bro. Sige, umpisahan na. Okay. Binanggit mo na si Pedro ang bato. Ano po, literal na bato. Pero ang nakalagay dito ay Petras eh. Sa original na wika, ang nakalagay ay Petra, samantalang si Pedro ay Petros. Ngayon, naniniwala ka, ano ngayon ang tama? Si Pedro ang bato o si Kristo ang bato? Kasi ang Petras ay si Kristo at ang Petros naman ay si Pedro. Pero ang nakalagay sa original na Greek ay Petras. Ano ngayon ang tama? Ang bato na kinatatayo ng iglesia ay si Kristo o ang batong kinatatayo ng iglesia ay si Pedro? Objection moderator. Yes. Objection, fallacy yung tanong moderator kasi parehong tama yung sinabi niya. Wala akong pinagpipilian. So ginagamit mo ba, bro, ang roll number 3 natin? Roll number 3, bro. Roll number 3. Okay, so ito yung rolling ko, bro. Christ is God, no? Pakibago ng tanong mo kasi ginamit niya yung roll number 3. Sige, bro, magtanong ka ng panibago. Okay, ginamit mo yung bato. Tinutukoy mo bato ay Pedro. Ano ang Greek word ng bato? Petros ba o Petras? Sa nakalagay dyan sa 17, Petros. Habang nasa 18, Petras. Next question. Okay po. Okay. Bro Peps, paki-set ng 7 minutes. So, maraming salamat, no?
sa lahat ng mga nanonood. So ngayon, proceed din tayo sa rebuttal round. So lahat ng mga itatanong dito, kahit wala sa latag, ay pwede nang itanong. Liban na lang kung may gagamit sa isa sa inyo sa roll number 3. Pakatandaan po natin yan. So ngayon, tinatanong kita, Crisis God, kung handa ka na ba sa iyong rebuttal round? Okay po. Okay, so ibibigay ko sa iyo ang time, bro. Mag-i-start yan pag nagsalita ka na. Okay. Okay, ang layunin po natin, ano ba talaga yung visible tsaka spiritual church? Siguro mas magandang talakayin natin yung katangian. Kasi ang spiritual church kasi yan yung blueprint ng Bible. Ibig sabihin yan yung aral ng Biblia na ang iglesia ay isang spiritual na church, hindi isang visible na church. Ngayon po, ano ba yung katangian ng isang visible na church o sa ibang salita ay materialistic kong iglesia sapagkat nakikita? Yan po ay matatagpuan po natin sa Mateo 4:8-9. Ang sabi po dito sa pagkakatukso ng Diablo kay Jesus, ipinapakita ng Diablo kay Jesus ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi niya, ibibigay ko ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasambahin sa akin. Sa makatwid po, ang iglesyang visible o immaterialistiko ay nagtataglay ng karangyaan ng mundong ito. Na ito naman yung ini-offer ng Diablo kay Kristo. Ang tanong, tinanggap ba ni Kristo yung materialistikong iglesia na ini-offer ng Diablo na nakikita ang karangyaan? Hindi po. Tinanggihan niya. Mas pinili niya ang isang spiritual na iglesia, karangyaang hindi nakikita sa mundong ito, kundi mga kayamanang nasa langit. Ang una ko pong argumento, bakit po ang iglesia ni Katoliko ay tinanggap ang karangyang alok ng Diablo na isang iglesyang materialistiko, ay ito ay patunay sa taglay nitong karangyaan. Ang sabi nga po dito, ang Diyos ba ay nagtayo ng mga dambuhalang katedral na balot ng ginto at marmol? O ito nga ba ay tugon at alok ng Diablo sa kayamanang kapalit ng pagsamba? Makikita natin sa Vatican ang pinakamayamang institusyong pangreliyon sa mundo. Milyon-milyong dolyar ang halaga ng mga gusali, sining at ari-arian nito. Sa gitna ng kahirapan ng misyong Katoliko ng mga tao, madami naghihirap, pero ang simbahang Katoliko, Vatican, sa iba't ibang mundo ay nagtataglay ng yamang na hindi kayang tumbasan ng anumang relihiyon. Tindi ko lang po na gusto ko lang pong bigyan ng emphasize sa inyo na ang isang spiritual na iglesia ay hindi nagtataglay ng kayamanan, kundi ang isang materialistiko, ang visible na iglesia na nakikita ay nagtataglay ng kayamanan na offer ng Diablo kay Kristo na kanya namang tinanggihan. Kaya nga po, naniniwala ako na ang Iglesia Katolika ay isang visible nakikita sapagkat ang lahat ng kayamanan ng bundong ito ay taglay niya. Makikita po natin yan sa Vatican na pinakamayamang iglesia sa buong mundo at mapapansin nyo rin sa loob niya ay maraming kayamanang nakatago. Ikala po, ang tinatawag natin na yung po nga pagpapahalaga sa kayamanan. Bakit ka magpapatayo ng malaking struktura? Sapagkat nakikita, visible. Ang visible po ay hindi spiritual. Pero tingnan nyo po ang iglesia na itinatag ni Kristo. Ang sabi sila nagtitipon sa mga tahanan. At ang iglesia ay nagtitipon sa tahanan ni Lydia. At mapapansin mo walang utos sa Biblia ang spiritual church na gumawa ng templo o malaking gusali sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo ang templo ng Diyos. Binibigyan din ko lang na yung turo ng isang spiritual na iglesia, tayo ang templo ng Diyos. Dahil tayo ang templo ng Diyos, hindi na natin kailangang magpagawa ng mga dambuhala at magaganda at pararangyang templo. Sapagkat ang sabi nga, ang iglesia, ang Diyos ay hindi naninirahan sa gawa ng tao, kundi sa atin siya naninirahan. Tayo ang templo ng Diyos. Kaya ang tanong, ano bang iglesia? Isa siyang spiritual kasi tayo na yung templo eh. Pero sa paniniwala ng Katoliko, ang templo ay yung malalaking katedral. Sa makatwid po, ang visible church po ay hindi nagpatayo ng mararangyang katedral sapagkat naniniwala sila na ang katawan natin, ang templo ng Diyos, ito hindi nakikitang templo pero taglay natin kapag tayo po sumusunod sa Diyos. Ikalawa po, napapansin natin na ang gantimpala po, ang pag-iipon ng kayamanan ng spiritual church ay yung paggawa ng kabutihan na hindi nakikita ng mga tao. At sabi nga, gawin mo ito ng lihim na hindi nakikita at ang Diyos
na hindi na nakakakita sa'yo na gumagawa ka ng lihim ay gagantihan ka din ng lihim. Mapapansin niyo po ba, ang isang spiritual church ay nag-iipon ng kayamanan sa langit sa pagbibigay diin, sa pagtulong sa nangangailangan. Pero ang isang mayamang iglesia ay nagbibigay diin sa pagbigay ng malaking halaga sa simbahan, pagpapagawa ng mga bagay na katid ng mga mararangyang gusali, ang sentro ng kanilang paniniwalang kayamanan. Kaya mga kapatid, maliwanag po kanina sa unang latag ko, tinilakay ko na tunay talaga na ang tunay na iglesia po spiritual. Kasi kung maniniwala tayong spiritual, ang tunay na iglesia, hindi na natin kailangan pa mag-invest sa mga mararangyang simbahan, mga sasakyan, hindi na natin kailangan ng pera para pumasok sa simbahan sapagkat nagtitipon lang tayo sa mga tahanan. 'Di ba? Nagtitipon. Anong kailangan? Manunod ng kasi sa tahanan kayo nagtitipon kagaya ng aral ni Jesus. Kung ang Kristo talaga isang invisible na iglesia ang itinatag niya dito sa lupa, visible na iglesia itinatag niya sa lupa, bakit wala siyang utos na magpatayo ng malalaking katedral para mapansin siya? Pero hindi saan siya nangangaral. Sa tabing dagat, sa ilang, sa bahay na bulok, nasa bilaklat pa yung bilaklat pa yung bubong ng mga tao para lang makapasok sa kanya. Napapansin niyo ba sa mga kalsada, para sa Dulce, saan sila nagtitipon sa mga mararangyang lugar? Sa makatwid, ang mararangyang lugar na yan ay hindi diyan nagtitipon ang mga invisible na iglesia sapagkat ang nakikita ng iglesia para sa kanila ang kayamanan. Pero dito sa spiritual na iglesia ay nagtitipon sa mga bagay na walang kagandahan. Napapansin nyo ba? Kaya binibigyan din ko ng kaibigan na talagang ang itinatag ni Kristo ay isang spiritual na iglesia. Pero po ang visible na iglesia ay mapapakita natin sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga magaganda, artistic na gusali, na naglalakihan, nagdadambuhala para makita ng mga tao. Kasi nga, naniniwala sila ang nakikita ang iglesia ang mag-aakit sa tao. Pero sa isang spiritual na iglesia, hindi yung nakikita mga ino-offer ng sanlibutan nito, karangyaan, kayamanang, impluensya. Ang reason, upang sila pumasok sa iglesia, kundi ang reason ng pagpasok nila sa iglesia ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Kaya ang akin na pong mabibigyan din dito mga kapatid, piliin natin ang isang spiritual na iglesia sapagkat yan ang tanda ng tunay. So, ayan, tapos na yung rebuttal round presentation ni Christ is God. So, pakiset ng 5 minutes na pagtatanong bro Peps. So, bago ang lahat, ang programang ito ay hatid sa inyo ng doorbell. Okay. So, magandang gabi po sa lahat ulit sa ating na muli. So, mga tanong course first examination sa rebuttal round. Okay na po, tatanong si Francis yan. May na yung connection ko. Handa na ba? Magpatanong si Chris Isagad? Okay, moderator, salamat. Unang tanong, Christ is God. So, agree ka ba bro na ang lahat ng metaphorical at symbolical can be interpreted as a literal? Yes or no? Yes, mai-interpret pero may tamang kahulugan. Pero mapapansin natin, hindi bagong tipang kundi isang spiritual na iglesia. Pwedeng interpret na literal, pero ano ba ang tunay na kahulugan? Ang tunay na kahulugan talaga ay spiritual na iglesia. Kaya hindi natin pwedeng baguhin yung katotohanan na ang iglesia ang itinatag ni Kristo ay isang spiritual na iglesia ang hindi nakikita. Salamat po. Next question, okay. Yung pagdanak ba ng lugo ni Kristo doon sa Kalbaryo, physical o spiritual? Pakiulit daw po. Ulit. Yung pagdanak ng dugo ni Kristo sa Kalbaryo nung pinako siya sa krus, physical o spiritual?
Physical po, physical. Yan ay bunga ng kanyang plano na pagtatatag ng pagpapatawad ng kasalanan. 'Di ba? Ang sabi dahil sa dugo ni Kristo napatawad ang kasalanan ng tao. Anong connection no? Ibig sabihin yan ay spiritual na simbolo na na nagpapakita na sa kabila ng nagsimula siya sa physical papuntang spiritual. Hindi papuntang spiritual mo po. Hindi spiritual to physical but mula sa physical through spiritual. Okay. Sunod na tanong. Yung tinatawag nating Apokalipsis, ano talata yun? Apokalipsis 7:9. Agree ka ba sa akin na itong worship dito na nakikita na vision ni Juan ay nakita niya ito sa langit? Yes or no? Ang talata po? Apokalipsis 7:9. Anong sinasabi po? Wala akong inilatag na Apocalypse 7. Rebuttal to rebuttal to moderator objection moderator. Yes. Ano Kasi objection rebuttal mo? to objection ko moderator Okay. kasi rebuttal rounds to, di ba pwede ako magtanong na hindi niya nilatag? Yes, tama po kayo. May rule po tayo na pwede nating itanong kahit hindi na nailatag. Okay? Okay. So, meron ka bang counter objection ka, Crisis God? Wala naman. Kaya ulit na lang ang tanong. Okay. Magro-rolling na ako. So, valid naman yung tanong ni Jordex. So, pakiulit yung tanong mo, Bro Jordex, at sasagutin yan ni Bro Crisis God. Okay. Okay, batay sa Apokalipsis 7:9 na nagpugay sila doon sa kaharian ng langit, no? Nakita ni Juan na maraming mga taong dala-dala na mga palaspas. Ito nakita ni Juan na vision niya. Saan ito nangyari? Saan ito nangyari? Sa kaharian ng langit o spiritual kingdom or physical kingdom? Kung ritual sa langit na ito, ibig sabihin wala na ito sa lupa. Kaya di mo na ito pwedeng sabihin ito'y makalupa o visible na nakikita. Ito'y nangyayari na sa langit. Ibig sabihin ito is spiritual na pagsamba na sa Diyos na nanggaling sa langit. Sa makatuwid, ito ay isang spiritual na pagsamba sapagkat wala ng lupa sa panahong ito nang ito ay mangyayari. Salamat po. Sunod na tanong, ito yung tanong ko, bro. May palaspas pala sa langit, bro, yes or no? Wala. Yes, meron. Meron nga doon ilog. Merong ilog, merong puno, merong mga hayop, 'di ba? Merong mga iba't ibang nilalang. Ibig sabihin, kung meron 'yon kasi nabanggit na meron. Okay, next question. Batay sa Mateo 16:19. May nabanggit ba ditong kaharian na sa lupa, bro? Yes or no? Tingnan. Wala. Mateo 16:19. Di ba ikaw naglatag ng 16:19, kaibigan? Yan yung tanong ko, bro. Sa 19, ng talatang 19, may nakabanggit ba diyang lupa o Okay. Ang nakalagay po dito, ang ibinigay ay ang susi ng kaharian ng langit. Okay. At ano man ang ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ano man ipaintulot sa lupa ay ipaintulot sa langit. Ito po isang spiritual, symbolical. Spiritual po ito, kaibigan. Kasi unang-una, wala man literal na susi na hawak si Pedro. At unang-una, yung ipinagbawal sa lupa ay ipinagbawal sa langit. Ito ay mga spiritual na pangyayari at hindi literal na pangyayari. Okay, next question. So, dapat ba nating burahin yung lupa dyan, bro? Palitan na lang natin ng langit na lang, wala ng lupa? Papayag ka ba? Yes or no? Hindi. Maliwanag dito, kaibigan, ang paghahatol ay nanggaling sa langit. Sa makatuwid, ito ay spiritual na paghatol. Kasi ang lahat ng bagay po ay kakalagan sa lupa. Ang kinalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Okay, time na. So, thank you, no? So, thank you sa sagot. At saka sa mapayapang natin, sa mapayapa nating giving.
So ngayon, proceed naman tayo sa rebuttal round ng negative sa kanyang presentation. Bro Peps, ano mo nga, sa 7 minutes, yes. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Modern Cigarette by Ino. Okay? So, kung handa ka na sa rebuttal round, Roger Dex, umpisahan mo na. Mag-start ang time mo kapag ikaw ay naglatag. Okay, salamat moderator. So narinig nyo naman sa mga tanungan natin na puro talaga siya spiritual. Pati yung kaharian na nasa lupa, from heavens to earth doon sa bind and loosing, no, ng heavens and earth, hindi daw yun literal, kundi sa spiritual pala yun nangyari. Pati yung pagdanak ng dugo ng ating Panginoon din, no? Puro na lang siya spiritual. Pati yung 7-9 na vision ni Juan na nakita niya na may dala-dala ng mga palaspas, para pala yun na spiritual pa rin yun. Ang daming niyang error doon sa mga tanong ko kanina. So ituwid natin si Bro Christ is God, kasi nga meron nga tayo tinatawag na heavens and earth kingdom na sinabi ng ating Panginoon doon mismo sa kanyang dasal sa Mateo 6:10, no? Ama namin, sumasalangit ka, dinggin ang ngalan mo. From heavens to earth, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Napakalinaw, bro. On earth as it is in heaven. Ano daw yung kingdom niya? From earth to heaven, or from heavens to earth. So napakalinaw niyan, bro. Hindi yan natin pwedeng labanan, kasi yan talaga yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tangi na lang namin gagawin dito, o layunin namin, ay ipaunawa talaga sa iyo na hindi pa lahat tayo belong sa spiritual kingdom of God, kasi tayo dito ay buhay pa. Magiging belong lang tayo doon pag tayo ay righteous na at nasa piling na nila. Sino yung nila? Yung Trinidad, no? Iisang Diyos na may 3 persona. So no, mga kapatid, malinaw mga kapatid, na bago tayo maging spiritual or part of the spiritual kingdom, kailangan natin munang maging part of the physical kingdom. Napakalinaw. Kailangan natin mabilong sa kanyang church. Paano ba natin mabilong sa church niya? Batay dito sa Mateo 28, di ba? Inutusan ng ating Panginoong Hesukristo na humayo yung mga apostoles at ipangaral. At yung mga umanib naman doon ay aaralan na susundin ang mga tuntunin. So bago tayo maanid sa kanyang physical kingdom, kailangan muna natin mabautismuhan. Kasi kailangan ng bautismo para makibahagi tayo sa tinatawag nating pagka-Diyos ng ating Panginoon, at mabahagi din tayo sa tinatawag nating kaharian ng ating Panginoon doon sa langit. No? At hindi lang sa langit, dito rin sa lupa. Kaya pala meron siyang tinayo dito. Kaya pala ang terminong tinatawag nating relihiyon ay to bind back to God. Paano ba natin mabind back to God kung spiritual lahat? Diba? So kailangan pa pala natin mamatay bago tayo mag-bind back. Hindi, kaya nga nag-establish ang Diyos natin, naging tao talaga siya physically, literally. At nagtayo siya ng kanyang iglesyang magliligtas sa kanyang sangkatauhan pag kayo ay umanib dito. Batay nga sa Juan 15, wala nang iba pang puno kundi ang puno ng ating Panginoong Hesukristo. So batay din sa nilatag niya, yung taris, yung mga damo. Hayaan umusbong ang mga damo. Kasi sa pagdating ng anihan, lahat nito ay bubunutin at yung mga damo naman ay susunugin. So nakita niyo na kapatid.
Hindi man siya literal na pagkasulat doon kasi nga hinalintulad niya sa damo. Pero ang intindi natin dyan ay literally talaga yan na fire, no? Pagparusa na walang hanggan, susulugin talaga, no? So malinaw yan mga kapatid, kung tayo man ay nag-aaral, kung tayo man ay gustong matuto, gusto tayong matuto sa tinatawag na ating Biblia. Aralin muna natin yung Old Testament sa aklat ng Solomon, aklat ni Solomon sa mga unang hari, sa Makabeyo. Sa aklat ni Makabeyo, ano yung nakalagay doon sa visible church? Ano yung nakalagay doon sa kaharian ng Diyos? Na nasa Lumang Testamento, yung tinatawag nating sinagoga. Andon ang altar kung saan inaalay nila ang tupa. Saan pala nag-aalay ng tupa? Sa altar. So si Kristo inaalay din ng Katoliko sa altar kasi sinabi ni Juan, Juan 1:29, behold, the Lamb of God. So ibig sabihin, si Kristo literally na tinawag siyang Lamb of God kasi siya literally iaalay doon pagtubos ng kasalanan. Saan ba natin yan mababasa, yung kasalanan na yan? Batay yan sa Levitico 4-7. Basahin nyo yan. The forgiveness of sin is the blood. Kaya pala ang dugo ni Kristo na dumaloy doon sa Kalbaryo at nagawa yung tinatawag nating aklat ni Pablo, na sinabi ni Pablo na sa Gawa 20:28 ang Iglesia ng Diyos na tinubos ng sarili niyang dugo. Kasi literal na namatay si Kristo at literal din nagtubos siya sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa kanyang iglesia. So sana mga kapatid, no, malinawan kayo sa ating paksa na literal ba itong iglesia o physical. Sa term lang na iglesia, it refers to the congregation, samahan ng sangkatauhan noong nangaral ang ating Panginoon. So ibig sabihin literal siya. Physical yung worship nila, physical yung adoration nila, hindi spiritual. Kasi batay sa Acts of the Apostle, hindi kailanman tayo uhusgahan, at batay din sa Apocalypse, hindi tayo uhusgahan sa pananampalataya kundi sa gawa. So physical. No? Ay yung ating rebuttal round na presentation ng negative. So, Bro Peps, proceed tayo sa minutes na tanungan. Okay, handa ka na magtanong, Mrs. God? Ang topic kasi natin ay iglesia, kaibigan eh. Ang topic natin na iglesia. Ano ba, di ba? Pero gumamit ka ng ama namin. Yung ama namin ba, patungkol ba yun sa iglesia o patungkol sa dasal? Yung ama namin, andun yung tinatawag ko na from heavens to earth. Objection, moderator. Objection po. Ano objection, bro? Wala siyang categorical, moderator. Kasi ang tanong ko, kaibigan eh, kung yung ama namin ay panalangin o iglesia. Yes, may iglesia na binanggit doon. Hindi. Yun yung sagot ko, moderator. Yes, may iglesia ang binanggit doon. From langit at saka sa lupa. So, Next question, bro. Okay. Bro, Sabi mo, ano pa yung nabanggit ditong iglesia? Literal o hindi literal na iglesia? Okay. Literal yan, yung binanggit doon na heavens and earth kingdom. Literal yan, moderator. Next question. Okay. Anong talata dito ang nagpapakita na iglesia na ang kahulugan ay iglesia? Anong salita dito ang may kahulugan sa Greek na iglesia sa dasal na ama namin? Objection, moderator. Fallacy yung tanong. Objection. Kasi naghahanap siya ng iglesia doon sa ama namin. Ang stand ko from heavens to earth. Next question. Objection, moderator, hindi yung fallacy kasi sabi niya kasi matatagpuan yung iglesia sa ama namin. Ay Objection, moderator, Stroman putting words on my mouth. Sabi ko kingdom from heavens to earth. Okay, rule number 2. Stroman, moderator of fallacy, rule number 3.
Okay. Okay. So, bro, baguhin mo yung tanong. Yun ang ruling ko. Sige, proceed. Okay. Okay, sabi dito sa dasal, Ama namin nasa langit, nasa langit. Ano ba yung langit? Spirit, nakikita o hindi nakikita? Ah. Hello. Moderator, hindi ko narinig. Pasensya. Pakiulit Okay, please, Mang Bro. Pakiulit, bro. Ginamit mo yung ginamit mo yung dasal. Sabi dito sa bungad ng dasal, Ama naming nasa langit. Ano ba yung langit? Nakikita o hindi nakikita? Yung kaharian ng Diyos. Nakikita ba yun o hindi nakikita? Yes, nakikita yan kasi batay sa sulat ni San Juan doon sa Apokalipsis 22, talatang 16 hanggang patuloy, wala na akong nakita pang iba sa lungsod ng Jerusalem, ang Panginoong Diyos at ang iyong kordero. Next question. Okay. Next is yung ang Diyos ba? Nakikita ba ang Diyos o hindi? Yes, batay sa sulat ng Bagong Testamento, sabi ni Kristo, I am the image of the invisible God. Next question. Sinasabi dun sa John 1:18, wala pang nakakita sa Diyos maliban sa anak. Okay, ibig sabihin kapwa niya Diyos na nakakita. Anong pinapaiwatig ng John 1:18? Ang Diyos ay visible o hindi nakikita? Objection moderator, fallacy moderator kasi out of topic na kami, andito na kami sa Christology or sa tinatawag nating Diyos na. Hindi, related yun, di ba? Related sa topic yun eh. Ay, lagat ang moderator. Gagamitin ko yung rule na 3. Okay, rule number. So, ito ko, no? So, baguhin mo yung tanong, bro. Christ is... Baguhin mo yung Baguhin mo yung tanong, Christ is God. Sige. Ginamit ng rule number 3. Okay. Proceed. Okay, yung iglesia, sabi mo yung iglesia, ang topic kasi natin ng iglesia di ba? Ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. Ito bang ating katawan literal na building o hindi literal na building? Pakiulit yung tanong, bro. Hindi ko narinig. Sabi kasi ng Panginoon, ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. Ano ba yung ang ating katawan ay templo ng Diyos? Ito ba literal na templo, na building o hindi literal na building? Okay, sagutin kita kasi wala kang categorical. Ang sagot dyan, yung tinatawag nating temple na yung tinutukoy na yung person na temple. Ang termino dyan na ginagamit, yung tinatawag nating, nakalimutan ko yung sa Greek, na ang ibig sabihin dwelling place o kung saan mananatili sa atin yung tinatawag nating Espiritu Santo na Diyos. So hindi siya literal na building kundi isa siyang spiritual building, kundi yung isang katauhan natin. Next question. Okay, ibig sabihin tinanggap mo pala na yung templo yung ating katawan ay templo ng Diyos na spiritual. Yung banal na espiritu na nakatira sa templong katawan natin, visible ba or invisible? Yes, invisible siya, Kasi yung banal na espiritu, matatamo mo lang yan pagkahanib ka sa kanyang visible na iglesia. Next question, please. Okay, sabi mo visible, nakikita ang Espiritu Santo. Ano ang anyo ng Espiritu Santo na nakatira sa ating katawan? Moderator, objection, strawman, kasi sabi ko visible yung iglesia, hindi yung Espiritu Santo. Okay, ginamit niya yung rule number 10, yung rule protection. Okay, ito yung ruling ko. So, pakibago ng tanong, bro, Christ is God. Baguhin ang tanong. Okay, sabi sa unang Korinto 3. Okay, sabi sa unang Korinto 3:16-17,
Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Yung bang Espiritu ng Diyos nananahan sa tao ay nakikita ng tao? Yes or no? In terms of vision, no. Next question. Okay, sabi mo nga, in terms of vision, no. Ibig sabihin, ito ba visible o invisible? Moderator, pakiulit yung tanong niya kasi hindi ko makuha. Okay, sabi mo no. Okay. Di ba sabi mo no, hindi nakikita. Okay, ulit ang In tanong. terms of vision, sabi ko, in terms of vision, yung bang banal na yung Espiritu ng Diyos ay visible or spiritual? Objection, moderator, kasi parang lumalayo na tayo, hindi na tayo sa iglesia eh. Objection moderator. Nasa Diyos na tayo. Okay, ginamit niya yung rule number 3 na bro Jordex, Christ is God. So, yan ay pagka ginamit na hindi objection. So, baguhin mo yung tanong bro, yung malapit lang doon sa pinagtapikan niya. Okay, proceed. Objection, malapit ito kasi sa iglesia ang kaharian ng Diyos, di ba nakatira ang Diyos? Pero gumamit siya ng rule number 3 bro, Christ is God. So, wala na tayong doon. Alam naman natin yung rules. Okay, Sige. sabi dito sa Roma 8:9, ngunit kayo hindi ayon sa lamang kundi ayon sa Espiritu. Okay, yung bang ano po ito? Ano daw po ang mga mananampalataya base sa paniniwala? Ano ang nangingibabaw? Laman o Espiritu? In terms of pananampalataya, yes, nangingibabaw yung spiritual. Next question. So makatuwid ang pananampalataya ay espiritual, hindi o nakikita at hindi nakikita. No, kasi batay sa Santiago, ipakita mo ang iyong pananampalataya is God. At ipakita ko ang aking pananampalataya na may kalakip na gawa. So ibig sabihin, yung spiritual worship mo is God ay hindi sapat kasi kung wala iyang physical acts. Next question. Okay po. Ang iglesia po ba tumutukoy sa building o tumutukoy sa tao? Batay sa concordance, tao, kongregasyon. Time na. So, magandang gabi. So, tapos na yung tanungan. Sa muli, proceed na tayo sa kumbaga sa final round natin. So, proceed na tayo. So, mauuna yung negative sa kanyang pagpresenta. So, ibibigay ko sa iyo yung oras mo, Bro Jordex, para sa iyong Conclusion na bro, no? Conclusion na, no? Opo, conclusion na yun. So, Okay. proceed na po tayo sa conclusion natin. Okay. Sige, salamat. Start na. Salamat. Maganda yung pinakita ni Bro Christ is God. Wala naman talaga kung total, kung may spiritual ba yan o meron ba yan tinatawag nating physical. Pero ang tinututulan ko kasi kung gawin mo yung spiritual lahat, pati yung pagtatag ng ating Panginoong Hesukristo, pati yung pagdanak ng kanyang followers, no? At saka pagpamahagi ng ebanghelyo doon sa sangkatauhan, diyan ako tumututol. Kasi hindi maaaring spiritual lamang ang tinatawag na iglesia. Bakit? Kasi sinabi mismo ng ating Panginoon, kaharian na mula sa langit hanggang sa lupa. So ibig sabihin, ang kaharian na nasa lupa, kailangan itong nakikita, bro. Hindi ito pwede maaaring spiritual lang tayo na ginagawa natin na nasa atin yung kaharian ng Diyos kasi ito ang templo. Take note, templo ang nakalagay. Templo, bro. Iba yung eklesiasma sa tinatawag natin yung templo lang kasi yung templo, dwelling place ng Holy Spirit. While yung tinatawag nating New Jerusalem ay dwelling place of the Lord and God. So ibig sabihin, para tayo magkaroon ng tinatawag nating dwelling place of the Holy Spirit, kailangan muna natin pumasok doon sa kanyang dwelling place ng Father and Son para makatamo tayo ng tinatawag na Holy Spirit.
Di ba? Nakita mo na, bro? O, wag mo talaga yung paghiwalayin kasi bago tayo magkaroon ng physical worship, bago tayo magkaroon ng spiritual worship, dadaan muna tayo sa physical worship. Paano ba tayo husgahan physically? Sa spiritual na. So, kailangan natin magbanat ng buto. Banat ng buto sa ating pananampalataya habang buhay pa tayo. Kasi kailangan natin yan para tayo ay mabahagi doon sa tinatawag na spiritual kingdom. Habang buhay ka pa, nasa physical kingdom ka, magbanat ka ng buto. Batay sa sulat ni Santiago na hindi lahat na pananampalataya lamang ay nakakaligtas na. O yung tinatawag nating faith lang through tinatawag nating spiritual faith. Hindi yan. O, kailangan yan ng acts, kailangan yan ng gawa. So, ibig sabihin, kasi buhay ka, kailangan mo ng gawa yan para patunayan mo na worthy ka doon sa tinatawag nating spiritual kingdom doon sa langit. Para mabilong ka sa spiritual kingdom ng ating Diyos, kailangan nating umanib doon sa physical kingdom na nasa lupa. So, ibig sabihin, hanapin mo yung tunay, bro. Hanapin mo talaga yung tunay kahit it takes 20 years mo bago ka magising sa katotohanan na meron talagang tunay na in-establish ang ating Panginoon kahit magtiis ka pa ng ganyang kahaba. Basta mahanap mo lang yung tunay sa salitang tunay, real, no? Na nag-aalay ng totoo guys, no? So tunay na kalagay doon, hindi yung spiritual. Take this, all of you, and drink. This is my spiritual body. This is my spiritual blood. Hindi. Take this, all of you. This is my body and this is my blood. Di ba nakita nyo na? So hindi siya spiritual. Literal food siya for our salvation, para yung ating kaluluwa ay nabilong sa Diyos. Kasi anong sinabi doon? Anong sinabi doon? Whoever eats my blood, whoever eat my body, drinks my blood, I in him and him in me. So ibig sabihin, nagpartakers na tayo dun sa Diyos at tayo ay mabibilong sa kanyang kaharian pag tayo ay pumanaw na. So malinaw mga bro, no? Sana napakinggan ng maayos ni Christ is God, na kahit na bulol-bulol yung pananalita ko kasi alam nyo naman Bisaya ako. So sana naintindihan ninyo. Hala, for signal pala ako. Naku, sorry. So, wave ko na bro. Kasi for signal pala ako, sabi ni bro, sino to? Sige, thank you. Ay. Okay. Ang programang ito, time na. Okay, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty. Cigarette smoking is good to your health, no? So, proceed tayo sa conclusion naman ng affirmative natin. So, ibibigay natin ang kanyang oras. So, sige bro, Christ is God, umpisahan mo na ang iyong affirmative conclusion. Okay, magandang gabi po. Gusto ko lang po sana bigyan natin ng pansin yung topic. Ang topic po kasi patutunayan ko ng ang iglesia ay spiritual at hindi visible o nakikita. Ang iglesia ay spiritual at hindi visible. Yun ang aking affirmative. Ibig sabihin, itinitindig niya na yung iglesia ay visible o nakikita. Pero paano niya ito pinatotohanan na ang iglesia ay visible? Ang sabi niya, gumamit siya ng dugo. Dahil dugo ni Kristo. Anong kinalaman ng dugo ni Kristo sa iglesia? Ang sabi ni Kristo, si Kristo ay laman, nag-anyong tao. O anong kinalaman dun sa iglesia na si Kristo nag-anyong tao? Yun daw ay physical. Yung krus, yung bautismo daw ay physical, nakikita. Yung pagsamba daw ay physical. At yung mundo daw ay physical, nakikita. At yung langit daw ay physical. Yung dasal daw physical, yung nasa langit. Sa tingin nyo kaya, parallel ba? Yung bang kanyang argumento may kinalaman sa iglesia? Kayo magsumagot sa tanong ko. May kinalaman ba yung argumentong ginamit niya para patunayan na yung iglesia ay visible nakikita? Dugo, laman, krus,
bautismo, pagsamba, mundo, langit. Wala namang related doon sa topic namin na ang iglesia yung patutunayan niya na ang iglesia ay hindi nakikita. Walang kinalaman yun. Sa mga kapatid, gumagamit siya ng isang argumentong hindi pinag-aralan. Ano po, sa unang tingin parang may tunog, may puntos, pero kung susuriin mo, wala itong kinalaman sa iglesia. Anong kinalaman ng dugo? Para sabihin na ang iglesia ay visible. Anong kinalaman ng laman ni Kristo para sabihin na ang iglesia ay visible? Anong kinalaman ng yung worship para sabihin visible ang iglesia? Anong kinalaman ng mundo o earth para sabihin ang iglesia ay nakikita? Anong kinalaman nung langit para sabihin ang iglesia nakikita? Pero tingnan niyo po kung paano ako lumatag. Paano ko ba pinatunayan na yung iglesia ay spiritual at hindi nakikita? Sinasabi ko sa Efeso 1:22-23 na sinasabi ang iglesia po ay ang katawan ni Kristo na dito sa lupa. Ibig sabihin, nagpapakita ito yung visible, invisible. Kasi yung iglesia ay katawan ni Kristo. Hindi naman natin nakikita ang physical yung katawan ni Kristo kapag tayo nasa loob ng church. Pero anong sabi niya, nakikita sa loob ng simbahan nila ang katawan ni Kristo. Diba? Kaya maganda po ang latag natin na nandun tayo sa tamang topic. Napatunayan na ang iglesia ay spiritual. Ikalawa po, sinabi ko rin na ang iglesia ay templo ng Diyos, di ba? Ang templo ng Diyos ay hindi nakikita. Nakikita mo ba yung templo ng Diyos sa katawan mo? Di ba hindi? Tama ang latag ko. May related doon sa topic. Sabi ko ba, ang Espiritu Santo ba na nakatira sa templo ng Diyos? Nakikita. Di ba related doon sa topic? Ang iglesia. Ang iglesia ay espiritu, di ba? Ang sabi ko, ang iglesia ay espiritu, hindi nakikita kasi nga templo. Tayo ang templo ng Diyos. Ang templo, dito naninirahan ang Diyos. O, di ba may kinalaman sa iglesia? Ano pa, ang iglesia po ay may layunin at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ba nakikita? Hindi Pero yung paglilingkod ba na nakikita? Na sabing gawin mo ng lihim? Di ba? Hindi pinapakita. Sa mga tweet po, maayos po nating nailatag base sa topic, ang iglesia spiritual. Una, ang iglesia po ay katawan ni Kristong hindi nakikita. Ang iglesia po ay templo ng Diyos na hindi nakikita. Ang espiritu ng Diyos na nakatira sa templo ay hindi nakikita. Ang iglesia ay ang espiritong na pinapatnubayan ng Holy Spirit ay hindi nakikita. Ang iglesia po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay hindi nakikita. Sa mga tweet po, maayos po nating inilatag ito ng napakaayos. Ngunit po, tingnan nyo po kung paano tayo sinagot ng taong ito para patunayan na iglesia visible. Dugo, krus, bautismo, worship, mundo, langit. O, tingnan nyo kaya, may kinalaman ba ito sa topic natin? Wala. Sabi nga, ito yung tinatawag natin na argumento na hindi pinag-aralan. Para lang ikapit doon sa topic na visible dahil nakikita. Pero maliwanag din po na kung paano niya talaga pinaninindigan. Sabi niya nga, ang katawan ni Kristong literal ay nakikita sa simbahan, di ba? Sabi niya, yung bato, si Pedro, yung batong si Pedro ay naging literal na bato. O di ba, paano tingnan niyo po na wala sa kanyang katotohanan? Kasi pag sinabing literal, tunay na naging bato. Pero pinanindigan niya, paulit-ulit na si Kristo, si Pedro ay tao na naging bato. Tapos sabi ko, yung kordero ba literal? Si Kristo ay kordero ng Diyos? Oo, literal daw na si Kristo ay kordero. Okay, tayo na. So, maraming salamat po. Maraming salamat sa dalawang debater natin. So, congratulations sa inyong